Good morning, people. And you may be wondering, what is this post all about? After a year of not posting, quite literally a year of not posting. But I figured out that my grade 11 life is coming to an end. Quite literally. Kasi mayroon na lang akong 2 days and it's finally off. I just want to make a video about how my start of senior high school went. Nasabi namin, 8:30. Ano? 8:30 gagawa na kami. Anong oras na? Di ko naman sinabing 8:30 Ay, gagawa. Ang sinabi ko lang 8:30 pumunta. Magte-TED na, tapos wala pa kami nagagawa. Hindi nga, ngayon mamamatay pa tayo. makakagawa pa naman. Although hindi namin alam ano yung flow. Hindi wala nga kami. Mamatay script eh. Paano tayo magkakascript? Di nga natin malaman ano gagawin eh. Alam mo, last peto na siya, hindi pa namin magawa-gawa. Alam mo ba? Magagalit ka ba sa'yo kung sinabi ko di ko pa rin napapasa yun? Ha? Para sa'yo, ano magiging tip mo for upcoming senior high schoolers? Ano na lang, bibigyan ko na lang kayo ng clue sa, sa stress ng senior high. Hindi, seryoso, nakakatakot siya. Huwag kang magkakaram. That's the biggest no-no. Huwag kang may magawa, may matapos, may mapasa. Huwag. Seryoso, huwag. Sobrang laking factor nun. Huwag kang magkaroon ng mentality na mamaya na. Magiging sagwa kasi yung gawa mo. Sobra. Hindi sa masagawa yung gawa pag sinabi mong mamaya na. Ang problem mo dyan is, pag sinabi mong mamaya na, makakalimutan mo yun. Pag-usapang groupings, Choose huwag ka wisely. hindi choose wisely. Kasi hindi naman niya decision yung magiging grupo niya kung teacher ang nag-decision. Sa bagay. Huwag kang magpapaka-leader. Pag tinanong ka, ikaw yung knowledgeable about dun sa certain na gagawin, huwag kang sasagot ng tanong nila. Alam mo kung bakit? Pare, sabihin natin, ito, usapang research. Ang meron lang talagang broader knowledge about research is ako tsaka si Casey kasi nagka-research na kami before. And yung tatlo namin kagrupo hindi pa nararanasan mag-research since junior high. So, syempre kami ang mas nakakaalam. Kami tinatanong, paano yung gagawin dito? Paano yung gagawin? Syempre bilang kami, matagal na yung huling research namin. Makakalimutan na namin, hindi namin alam isasagot. Kaya, biggest mistake na gagawin mo pagka meron kayong gagawin na activity is sasabihin mo, ay alam ko to. Ay alam ko kung paano gawin yan. Huwag na wag. Kasi, i-stressing ka ng kaklase mo. Pagka groupings, tas ikaw leader, choose your members wisely. Piliin mo matatalino. At kung, halimbawa, pipiliin ka, pag-isipan mo mabuti kung sasama ka ba talaga sa kanila. Hindi kasi wala silang choice minsan. Pag ikaw pipiliin. Hindi. Halimbawa, yung tulad na nangyari dito. Random, like, lumapit Oo. lang sila sa atin, di ba? Maging ka-close ng teacher. Ay, true. Hindi, hindi pick me. Hindi ko sinabing, maging teacher's pet ka. Kundi, maging ka-close mo lang. Like, as in, hindi naman friend eh. Basta, maging katiwa-tiwala ka lang para sa mga teachers. At, huwag kang absent. Based from experience, huwag kang absent. Kasi ngayon sinisingil ako sa activities ko. Huwag kang malilate sa pagpasa. Ay, true. Sobrang laking factor niya pag senior high school ka. Kasi may mga teachers sa senior high school na pagka late ka nagpasa, mababa na kagad ibibigay sa'yo. Kahit na
ilang minuto lang yung late mo. Sobra. Huwag kang uupo sa dulo. Seryoso, huwag kang uupo sa dulo, lalo na kung ang mata mo is, hindi naman ganun kalabuan, pero may, like, sobrang slight na nagrado, huwag kang uupo sa dulo ng classroom. Lalo na kung naka-TV kayo. Huwag dun sa, halimbawa, harap. Huwag ka sa may Corners. corners. Huwag kang uupo sa corners, huwag kang uupo sa pinakadulo, pero huwag rin sa pinakaharap. Dapat nasa gitna ka. Oh, gitna tapos parang ano. Unless naka-seating arrangement kayo. Oh, ma'am. In your high school, piliin mo yung school. Huwag kang basta-basta papasok na lang sa school na to kasi malapit or kasi convenient pagbabiyahe or hindi naman ganun kalayuan. Kailangan ko ano talaga yung kung saan ka magbe-benefit talaga. Piliin mo yung school na sa tingin mo marami ka talaga matututunan kasi quality talaga education na binibigay based on reviews. Sa tingin mo is yung mga teachers magagaling talaga magturo. Mas maiintindihan mo talaga yung lessons pagka yung mga ganong teachers na nagtuturo. Ganon. Nabigay ko na sa kanila yung tip na ano, naps. Anong naps? Naps, like, as much as possible, kung may makuha silang time During break times. Kumpletuhin mo school supplies mo. And, laging yellow paper. Huwag ka nang mag-i-intermediate kasi hindi ka na junior high school. Senior high school ka, kailangan mo na mas mahabang papel. At ang mga crosswise, 1/4 at 1/2 mo, pare-parehas dapat yung yellow paper. Kahit yung full pad mo, yellow paper. Hindi mo kailangan gaano ng bond paper. If ever na kailangan mo ng bond paper, at least, majority doon, long bond. Girl, I barely use long bond. I mostly use short. Hindi mo kailangan ng coloring paper gaano. Siguro kahit ilang piraso lang ng coloring paper na assorted. Enough na yun. Kasi yung coloring paper ko, napunta lang sa isang art project na parang panglahatan as in sa full section. Hindi siya naging hindi siya naging for myself. Kundi para sa whole section, hiningilan nila yellow paper ko. Wag kang magpapahiram ng ballpen. May possibility na hindi na bumalik yun sa'yo. Hindi, that's the biggest mistake talaga. Wag kang magpapahiram ng ballpen. At pagka nagda-notes ka, wag mong artehan. Wag yung may pa-design pa sa header. Unless ang hinahanap ng teacher is creative na notes. And kung kaya naman talaga ng tao depende pa rin naman. Kung kaya ng tao. Pero, as much as possible, kung alam mong mabilis maglipat ng PPT teacher mo, or mabilis mag-discuss at mabilis magbura ng notes sa blackboard or whiteboard, please, huwag mo nga artehan notes mo. Kahit medyo magulo muna. Kasi draft lang naman yan idea lang naman yung notes mo Kung ano lang naman yung natututunan mo or kung ano lang naman yung nagets mo or kung ano lang naman yung keywords na nakuha mo dun sa notes, ay sa discussion. Tapos tsaka mo na lang siya ayusin. Kung may time ka pag-uwi, tsaka mo ayusin. Huwag kang tamad. That's the biggest. Huwag kang tamad. Tapos pag class officer ka, huwag kang pasimuno ng ingay. True. Ikaw dapat yung laging observant, lagi kang tahimik. Pag may TV kayo, dapat lagi ka merong anti-rad. Masakit sa mata Sobra. Kasi sobrang liwanag ng TV at hindi na-adjust ang brightness ng TV. Kung katoliko ka, dapat lagi ka may Bible sa iyo. Lalo na kung Catholic school papasukan mo. Dapat lagi ka may Bible sa iyo. Para pag may times na nasistress ka na sa loob ng school or nalulungkot ka, meron kang mababasa na kahit isang Bible verse per day. And it's better kung may chapel yung school. Oo. Basta wag mo lang wawalain yung cellphone sa chapel, ha? Siya pinapatamaan ko kasi naiwanan niya yung cellphone niya. Huwag kang magpapamigay masyado ng papel. Seryoso. Huwag kang bigay ng papel sa klase mo. Kasi, uubusin. Pagka masyado ka naging mapagbigay, sa kanila, alam mo yun, hindi naman sa
parang ipagkakalat na, uy, si ganito, ang dami palang papel. Sa kanya na kayo humingi pagka may huwag na sa akin. Pagka huwag kang mawawalan ng power bank. Lalo na kung ang oras ng klase nyo is 8 to 9 hours. Hindi ka pwedeng malobat sa klase. Kasi bigla-bigla lang sila nagpapalabas ng phone. Lagi ka magbabaon ng pagkain. Sa sobrang mahal ng gastusin ngayon, mas okay na magdala ka ng homemade food. Yes, nag-umastos ka. Kesa bumili ka sa labas. Kung may earphones or earpods ka, lagi mo siya dadalhin. Lalo na kung sobrang ingay ng setup ng classroom niya. It will benefit you pagka free time. Kasi syempre, magkakagulo sa classroom yan eh. So, it will benefit you, lalo na kung isa kang type, hindi naman introverted, but isa kang type ng tao na ayaw mo ng sobrang ingay. Pagka Catholic ka, huwag kang mawawalan ng rosary. Lalo na kung Catholic school ang papasukan mo. Kasi may times na need ng kailangan magkabisa ng kailangan mag-recite ng prayer and all. Speaking of which, pagdating sa handbook nyo, pagka may prayers dun, lagi mong kakabisaduhin. Lalo na kung meron kayong subject na connected sa religion, lagi mong kakabisaduhin yun. Bakit? Kasi may times na may mga religion teachers na bigla-bigla na lang nagpaparecite ng prayers na nakapaloob sa handbook. Okay. Ha? Kape. Hindi naman. Hindi ko ina-encourage yung kape. Seryoso. Hindi ko ina-encourage yung kape. Pero, pagka kung need nyo talaga mag-coffee kayo. Pag babae ka, lagi ka may dalang hair tie. Nakaka-stress yung walang hair tie. Seryoso. Hair clamp. Oo, hair tie or hair clamp. Kung ayaw mo ng hair tie at maarte ka, sige, mag-hair clamp ka. Pero huwag mo nga hayaang nakalugay yung buhok mo. During lessons, mabubwisit ka kakahawi sa buhok mo. Lalo na kung straight-haired ka at naka-keratin ka. Or naka-conditioner ka lagi. Seryoso, nakaka-stress yun. Yeah, tayo mag-start ng podcast ng ganitong sitwasyon na. Oo. As for student. Pwede. Hence, Kwentong SHS has been born. Dito ay magkukwentuhan lang kami about our stories from our experiences during senior high schools na pwedeng makatulong sa inyo. Or maybe not, baka gusto niyo lang makipagchikahan and have a great time, or possible pwede rin itong mag-play na video sa background mo habang patulog ka. You could do whatever you want. Pero yeah, from there, Kwentong SHS has been born. Choose your friends. Totoo yun. A biggest yes. Totoo yun. Sa Kasi- kanya totoo yun. Kasi, like, wag kang maniniwala. Pag nakita mo, ay ba may naka-interact ka, tapos mukha silang nice sa'yo, wag kang maniniwala agad na magiging mabait sila the whole entire time, na magiging kaibigan mo sila. Kasi, at some point, lalabas din yung true colors nila at malay mo sila din pala yung mag-e-end up na makakasira pa sa buhay mo. Pagka may hindi ka maintindihan na lessons, lagi ka magtatanong sa teacher or manood ka lagi ng mga vids sa YT or any social platforms na merong connected sa lesson mo. Lagi ka ring mag-a-advance reading. Yun. Advance reading ang pinaka-importante. Lalo na kung book-based pa rin kayo. Hindi kayo naka-PPT. Book-based kayo. That's the biggest mistake I've done this year. Lalo na sa mga subjects namin na merong libro. Kasi hindi ako nakapag-advance reading. So, medyo nahirapan ako sumabay during lessons. Stay humble. Lagi kang magiging humble. Humble and giving. But not too giving. Oo, not too giving. Sa friends na pipiliin mo, siguraduhin mong magsastay sila at matitiis niya yung ugali ng isa't isa. Tulad nito.
Natiis ko ugali dito kat lagi ako nasa stress dito. Partida, mas matanda to. Sa mga projects, hindi mo need gandahan. Lalo, pagka-essay, kailangan concise, concrete, at understandable ang nilalaman ng essays mo. Pag-usapang research, pagka ang leader nyo is pinayagan kayo mamili ng parts na kukunin nyo, piliin nyo yung parts na magiging comfortable kayo, madadalian kayo. At hindi kayo magra-rush. Kasi sobrang hirap pag na-rush kayo. Choose the people you wanna be associated with. Piliin mo yung taong makakabuti para sa'yo. Hindi ko sinasabing in terms of friends, ha? Piliin mo yung taong acquaintant mo. Piliin mo yung taong alam mong makakatulong sa'yo pagkadating sa studies, or piliin mo yung taong makakatulong pagkadating sa, kung may problems ka, may mapagsasabihan ka. Huwag ka munang magpo-focus sa pagjojowa. Huwag ka munang masyadong mag-dwell in sa pagjojowa. Kasi, it's not good for you. Lalo na kung wala kang time management. It's not good. Kung madali kang ma-stress. Kasi, nandiyan na nga yung school works, dagdag pa yung jowa. Hindi naman sa dadagdag eh. Kung wala kang time management at hindi mo kayang i-balance ang personal life at school life, mahirapan ka talaga. Sa mga makeup girlies dyan, always put minimal makeup. Wag sobrang bongga, wag sobrang kita, wag sobrang patok makeup. Laging light makeup ka lang. Wag ka masyadong magmumukhang pick me. Wag ka magpapapansin sa mga lalaki. Hayaan mong pansinin ka nila ng kusa. Seryoso. Wag kang, alam mo yung, pare, may naging crush ka sa school. Hanggang dun lang. Sipat ka lang, admiring from afar. Wag kang papansin na, pare, andito sila sa specific place na to, daan ka dito, babalik ka pa, dadaan, babalik. Seryoso. Ang pangit. Ang pangit tignan, lalo na kung babae ka. And it's not stereotyping. It's just basic women decency. True. Seryoso, ang pangit sa babae na papansin. Choose your words wisely. Piliin mo yung mga salitang bibitawan mo. Lalo na sa mga kaklase, sa mga teachers, sa mga schoolmates. Pipiliin mo yung sasabihin mo. Dapat, hindi naman lagi eh. Most of the time, polite ka. Kasi it may be used against you in the near future or during the school year na, pare, nagkaroon kayo ng argument ng kaklase mo and may nasabi ka sa kanya before na hindi maganda rin. Gagamitin niyo yun against you. So, mas magkakos ng malakihang away, diba? So, ayun. Basta choose your words wisely. Huwag kang mapili sa teachers. At huwag kang mambabackstab ng teachers. That's so true. Huwag mong ibabackstab ang teacher. That's a big no-no. Aminado ko, hindi naman sa binackstab eh. May reklamo lang ako sa teacher, pero hindi ko siya binackstab. Never ako nanira ng teacher. Ayoko nun. That's a big no for me. Huwag ka rin maninira ng kaklase. Yun yung masasabi ko, huwag ka maninira ng kaklase. That's a big no. Pagka may araw na naka-civilian kayo or naka-formal attire, huwag revealing. Wag. That's a big no. Never naman... Huwag ka magre-reveal. Never naman naging ano yun. That's a big no-no. Hindi kasi may mga schools na... Pinapayagan yun, we? May mga Dang! schools na hinahayaan nila yung mga students nila. Alam mo yung turtleneck na parang pasando type, pero pakurba yung sa may ano dito. Pag ganon. Siyempre, ang ano ng babae. May mga guys din na nagsasando lang sa loob ng classroom pag walang teacher. Ayo, sa I've dati... seen more. Sa dati kong school, ganun. I've seen worse. Huwag ka masyadong one of the boys. Kasi, hindi mo malalaman kung sinong lalaki ng babackstab na sa'yo. Before, ang tingin ko sa pagiging one of the boys is okay lang. I mean, it is okay. Lalo na kung hindi ka talaga malapit sa babae. Like me, hindi ako talaga malapit sa babae. Ito lang talaga yung isa sa mga naging ka-close ka na babae.
So, during junior high, na lumipat ako sa school namin. That was grade 9. I wasn't able to befriend much girls. I was more of a male friend type. Mas prefer ko ang lalaking kaibigan ko sa babae. Kasi, they were true. Yes. Sobrang totoo nila. Hindi sila plastic. At hindi ka rin nila ginajudge. During junior high school yun. Pero during grade 10, yung mga kaibigan ko lalaki parang wala. During prom, walang sumasayaw sa akin. So, parang doon ko rin nasabi na, hindi pala permanent yung mga kaibigan lalaki. Those people come and go din. Senior high, nagdadalaga ka na. Ang mga babae mas prone na mainggit. Ang daming masisira sa'yo eh. Hindi naman sa marami masisira. Pero ayun, it's just stating awareness for the people na hindi masyadong stay true to yourself. Always stay true to yourself. Pag alam mo hindi mo na kaya, magpahinga ka. Huwag mo nga overwork sarili mo. Pero huwag ka rin yung manyana habit. Maganda talaga pag ito good thing na ikaw yung tinanong ko nga about this eh. Madami kang masasabi. Hahaba yung video ko at may mapopost na dun sa channel after a year. Pag may clubs kayo, pursue what you want. Hindi dahil influence ka ng kaibigan. Hindi dahil yun yung club ng advisor mo. Hindi dahil wala ka nang mapili. Pursue what you want. Lalo na rin sa strands. Huwag kang pipili ng strand na alam mong hindi mo kaya or hindi mo gusto or hindi aligned sa balak mo sa college. Not unless wala ka pa ring balak sa college by now. Which is bad. Dapat by grade 9 or 10, iniisip mo na kung anong kukunin mong course for college para aligned siya sa kukunin mong strands sa grade 11. Pero siguro, parang wala na yatang strands. Pag na-implement yun. Kung ma-implement siya before the school year 2026-2027. Which is sana wag. Kasi maapektuhan din kami. Huwag naman sana. No, yes, affected tayo dun. Affected tayo sa strength and curriculum. Pero, wala tayong choice. Pero ganun pa rin naman eh. The two strands under nun is parang pinagsama-sama lang kung ano yung Yun nga yung masama. Kasi i-retake natin yung lessons natin. Kaya sa mga tatamaan ng strength dyan, good luck pag mag-academic kayo. Sa tech book kasi, more on skills. Academic is more on lessons, more on mind stuff. And that's quite stressful talaga. Don't miss out on opportunities na ibibigay sa'yo. Sobra. That's the biggest regret ko this school year. Ang daming opportunities na naka-line up sa akin pero isa-isa ko silang binitawan. Maliban doon sa spoken poetry. Isa-isa ko silang binitawan. Kasi sabi ko kako, kaya ba ng limit ko? Hindi ako nag-go beyond sa limit ko. Kasi kaya ko naman pala. Na-realize ko na lang siya nung may makuha ng iba. And that hurts. Seryoso. Kasi doon mo ma-realize na replaceable ka pa rin pala kahit paano. Pagka may teacher sa'yo na lumapit na, Nak, kukunin kita sa ganito kasi alam kong kaya mo ganito, kaya mo ganyan, or kukunin kita kasi alam kong may capacity ka na gawin yan. I-take mo. Wag kang, nahihiya po kasi ako. No. Bawal kang mahiya. I mean, hindi man sa bawal eh. Pero, ipagbabawal ko sa inyo. Bawal kang mahiya senior high school. Yun naman sasabihin. Bawal kang mahiya. Lalo na kung strand nyo. Excuse me. Kung may strand pa nga is Humes or tech book. Wag. Hindi academic actually. Kasi mas marami recitation ng academic. Tech book is more on skills. Ay, na skills. So, parang halimbawa. Ang skills na sinasabi ko is more on
galaw talaga. Ah. Not verbal. More on, katulad nung sa tawag dun, TVL, more on kasi sila, woodworks, computer works and stuff. Kaya nga sabi ko, sayang walang TVL. Huwag kang pabigat. Huwag kang dumbbell. The Bluetooth device is connected successfully. Dumbbell! Dumbbell ka? Dumbbell! Dumbbell! Pero seryoso, huwag kang pabigat. Sa sarili mo at sa grupo mo. Huwag kang magpapahabol. Pahabol? Sa jowa? Huwag kang magpapahabol sa deadline. Sa deadline. Sa clearance, huwag kang magpapahabol. Huwag kang magpapahabol sa teacher. Hindi habol in a literal way. Habol in a sense of, i-chat ka pa ng teacher mo na magpasa ka ng ganito. I-chat ka pa ng group leader nyo na gawin mo na tong part mo. Unless, Ipipressure mo yung sarili mo na tapusin na yung gantong bagay kasi bukas na yung deadline. Wag. Sobrang hirap. unless na tulad ng ginagawa nila na Unless ang gawin nila is late na nila natapos yung part tas mamadaliin kang tapusin yung part mo. Pare, yung part mo is nakadepend na dependent. So, kailangan matapos muna yung parts nila bago yung sayo. So, kailangan pagka ganon, kakausapin mo na maayos yung groupmates mo na. Baka medyo malate lang ako ng ilang minuto or malate lang ako ng isang oras sa pagsisend. Kasi kakatapos nila naman, kailangan ko pang gawin to, kailangan ko pang gawin yung ganon para maayos ko yung gagawin kong part. You need to communicate openly. But with respect. as they said, communication is the key. Pag di mo rin kasi sinabi kung ano yung nararamdaman mo, like kahit yung tip of the iceberg lang, mahirap din, ikaw din mahirapan. Kasi parang, sinakal ka na nga, magpapasakal ka palalo. Pero wag naman yung sobra-sobra to a point na, Parang nagrarant ka na. oh, So, kaya that's a parang big no. naglalabas ka na ng galit, parang nagiging personal ka na. It's becoming She's talking from experience. personal. Personally, always protect your emotional stability. And always protect your mental health. Your mental capacity is what you need to survive senior high. Kasi pagka hindi mo na protektahan yung mental health mo, tuloy-tuloy ang breakdowns mo. If you're having problems din naman, you can always seek naman for guidance. Kung hindi yung guidance counselor, maghanap ka ng kaibigan na You need to have an emotional support person. And always pray to God. Yun yung masasabi ko. Always pray to God. Never forget to put God first. Especially during times of hopelessness. Tapos, wag mo rin kakalimutan na isama si God sa lahat ng gagawin mo. Always seek guidance from Him. Kasi, He's the only person na matutulungan ka sa mga problema mo talaga. Emotionally, spiritually, and mentally. Huwag kang nagdo-doom scroll pagka may kailangan kang gawin. Huwag kang nagbababad sa SOCMED pagka may kailangan kang gawin. At huwag mong inuuna yung online games or social media or kaka-TikTok mo gabi-gabi. Always have full 8 hours of sleep. Huwag mo siyang i-reduce sa 4 hours. or 1 Kasi- or 2 hours. Kasi, hindi, 4 hours hindi. Actually, huwag mo siyang i-reduce ng 6 hours and below. Kasi, ikaw ang mahihirapan sa umaga, lalo na kung alas 7 ang pasok mo. Sobrang hirap. Based from experience, na laging 4 to 6 hours lang ang tulog. Wag. Sobra. Sobrang hirap. Lalo na pagka, pare,
ang classes mo is 7 a.m., wag. Lalo na kung 6 a.m. May mga schools na 6 a.m. ang klase. True. So, wag. At wag mo nga hayaan na puyat ka. Puyat kang papasok. At wag mo rin kakalimutan mag-breakfast lagi. That's the biggest mistake I've done this year. Kasi, for simula ng second quarter, bless you. Simula ng second quarter ng school year, hindi na ako nakatulog na maayos. Hindi rin ako nakakain ng maayos and namayat talaga ako. As you can see naman, namayat talaga ako. If hindi mo naman kaya mag-breakfast at home, at least bring something to eat. Kahit sandwich lang, enough na yun. Kung may malapit na 7-Eleven sa inyo. Oo, sulitin mo pag may 7-Eleven na malapit. Pero, syempre, I do not encourage buying talaga outside. Kasi, first of all, allowance mo na nakasalalay. Second of all, masyado magastos. Lalo na kung may limit yung Lalo na kung may limit ang allowance mo. Third, masyado na malaki ang gastusin mo yun. wala nang mura. Yes, wala na talagang mura. Everything is expensive. Kaya, Hindi siya worth it pagka alam mong kaya mo naman mag-breakfast pero nire-rush mo sarili. Do not sleep in too much. may alarm ka, wag mong isusnooze. Totoo. At kung isusnooze mo man, at least, actually, wag snooze eh. Ang tip ko doon is have at least 2 alarms No. ahead. Actually, No, I mean like... yung before yung mismong oras talaga na dapat gigising ka. Oo. Oo, kare, katulad ng alarm ko. Ang time talaga na dapat ako gigising is 5 or 5:30. So, ang alarm ko is sunod-sunod yun. 4, 4:30, 5, 5:30, 6. That's 5 alarms in every 30 minutes. Kasi syempre, may times na kailangan ko pang dagdagan pa yung tulog ko kasi feeling ko kulang. Pero never snooze talaga. Kasi ang snooze... Huwag mo i-snooze, hayaan mong mag-ring yung alarm mo. Kahit visit ka na. Seryoso. Mas okay yun na madami kang alarms kasi parang yung alarms mo before yung actual wake up time mo, like parang wake up yun sa system mo eh. Sige, sabihin natin kinatulog mo yun. Pero at least, yung oras na dapat gising ka na talaga, at least hindi ka pa yung sabog na sabog kasi bagong gising. Tatayin. Tapos magkaroon ka ng another backup alarm sa before, wag naman yung super late. Always keep your files safe. Lagi dapat naka-backup yung files mo. Physical man yun or online. Hindi, kahit hindi physical dapat. Kasi majority ngayon online eh. So, kuwari sabihin na nating research paper, dapat meron kang backup sa phone mo kahit hindi ka leader. Kasi may times na nawawala yung paper sa GC or nawawala sa files ng leader niyo yung document. So, need talaga na meron kang backup. Have a backup social media. Need mo ng backup na social media na hindi mo friends, yung family at classmates mo. Ang friends mo lang is literal na friend na alam mong mapagkakatiwalaan mo. If ever na magrarant ka sa Facebook or somewhere na do not ever rant on someone na hindi mo fully trusted. True. If you have spare time, learn something new. Learn languages, learn to play an instrument, Hobbies. learn a new hobby, or mag-advanced learning ka sa ibang bagay, mag-advanced learning ka sa kukunin mong course, pa. Do the things you love. Hindi naman sa do the things you love kasi kasi isipin mo, ako, for me do the things you want to do. uh, Do the things you
wanted to do before na hindi mo magawa nun? Kasi honestly, Sobrang sayang kasi. in my experience din kasi, madami akong like gustong gawin talaga way before mag-start yung senior high. Kasi hindi ko na siya magawa during senior high kasi nga busy and all that. Itong YouTube career ko, gusto ko siyang matuloy during senior high, pero hindi ko siya matuloy. As in, ang dami kong unfinished projects for YouTube. And ngayon na may free time na ako, ngayon na magbabakasyon na, magagawa ko na siya. Pero, and before, as much as you have free time, either kunin yung opportunity na yun para makabawi ng tulog, or ayun, do some things. Na hindi mo pa nagagawa before. Explore. Baka mamaya may ma-discover ka na akala mo hindi mo kayang gawin. Huwag mong ikukulong ang sarili mo sa bahay. Explore places. Pero, I'm not suggesting na lumayo ka ng sobra. Hanggang sa limit lang. At huwag kang lalagpas sa curfew mo. Kung meron ka pang curfew. Lalo na kung babae ka. Huwag kang magpapagabi. Kung wala kang kasama. Huwag kang magbe-befriend ng bad influence sa'yo. Huwag kang pipili ng kaibigan na maaaring makasira sa'yo. Yung tipong magda-drag sa'yo pababa. Huwag kang magkikipagkaibigan sa mabisyong tao. Seryoso, in a way na, in a bad way. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong alam mong pag na-impluwensyahan ka, parang hindi na siya maayos. Parang hindi na magiging maayos yung lagay sa'yo. Have multiple offline games na makakatulong sa stress, makakapagpa-strengthen ng utak mo. Yung mga offline games na related sa knowledge or anti-stress, mga ganon. Huwag kang lagi nakarely sa online games. Kasi usually sa online games, doon pa tayo nare-rage bait. Lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang ikli ng pasensya ng lahat ng kabataan. As I've noticed talaga. Sobrang ikli ng pasensya ng youth ngayon. Speaking of youth, nasa age range ng 18 and below. Hindi ko isasama yung mga nasa 20 kasi napakahaba ng pasensya ng mga taong yun. Nasa college na yun eh. Wag kang gagawa ng ikakapahamak. Whether it be school or sa paggalagala mo na. Huwag kang gagawa ng ikakapahamak. Don't rely too much on others. Yun pa. Don't rely too much talaga on others. Kasi, Don't be dependent. pag kang magiging dependent, you need to be independent. Kahit sabihin mo may partner ka, don't be too dependent. At pagka may partner ka, prayo pa rin ang study mo. Hindi pwedeng, Yung, lalo na yung mga controlling yung mga partners. May kilala akong mga ganun eh. Na parang sila pa tong magagalit dahil inuna mo pa yung ACADS mo. totoo. So, it's a big no-no. If your partner can't give you the time that you need for yourself, for your ACADS, for your family, that's a big no. Kasi, syempre, tao ka lang doon naman, kailangan mo ng oras sa sarili mo, sa ACADS at family. You give them tips of bias food. Bro, what? What food? I'm buying food. Girl, just pause the vid. Oh, yeah.